Pinangalanan ni Senator Amy Marcos ang lumabas sa isang ulat na umabot na sa 1 billion pesos ang nagastos niya para sa campaign advertisements. Akong pera, binili ko na lang ng bigas at saka Nutriban para ihatag sa tanan. I'd rather spend it for that. No, that's not true at all. Yan. So pag-uusapan natin yung si Senator Amy Marcos ha. Usap-usapan itong kapatid ng Bongbong Marcos na siya raw yung pinakamalaking nagasta sa campaign ads, okay? At pati na itong sa mga radio ads at sa mga TV ads, si Amy Marcos raw ang pinakamalaki. Naalala ko tuloy yung sinabi ni former President Duterte noon na tinulungan ni Senator Amy itong si former President Duterte. Pero dini-deny ito ni Senator Amy. Dini-deny niya siya yung pinakamalaki. Dini-deny niya pero sige lang, mamaya pag-usapan natin yung patungkol kay itong sinasabi ni Senator Amy, okay? Kasi dapat nating malaman kung saan galing ang pera na ito, okay? At billion-billion na raw, grabe naman, no? Ganyan na ba ang mga politicians ngayon, no? Gagasta ng mga bilyones para lang manalo. Kayo, boboto ba kayo ni Senator Amy? Yan ang malaking tanong, 'di ba? Kasi marami na sa mga DDS ngayon na galit kay Senator Amy. Marami rin dito sa mga loyalista, dilawista, galit rin kay Senator Amy. Eto, patuloy. Kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Ganun kasimple yun. Diba? Harapin natin lahat yan. Diba? So harapin raw niya lahat, sabi ni sabi ni Dan Fernandez. Rumesbak na nga itong si Dan Fernandez patungkol ito sa ethics complaint na sinampa ni Attorney Topacio, okay? So sabi ni Dan Fernandez, hahayaan na natin ang komite na magdesisyon, di ba? Good luck sa iyo. Masyado kang bida-bida diyan sa komite, di ba? Kasi wag tayong magpa-as if na kung marunong tayo, di ba? Na hindi na natin alam na meron na pala tayong nilabag na batas, di ba? I-google mo lang. Di ba? Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report. May blanco? But we do acknowledge po, ma'am, that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments. Okay, yan po ang ating panuurin mamaya ha. Yung full ambush interview ni Stella Kimbo, Congressman Stella Kimbo, na inamin na niya, siya na mismo ang nagsabi. Inamin niya na merong blank item sa BICAM report. Yung una pa, paiwas-iwas ka pa di ba? Yung una, paiwas-iwas pa itong si Stella Kimbo, pero at the end of the day, aamin rin naman. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, no? Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating, hindi pala ito live, recorded pala ito. I-share yung ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe na rin sa ating channel sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, kung mag-subscribe po kayo, magno-notify yan na nagla-live na ba tayo o meron tayong bagong upload. So importante po na nakasubscribe po tayong lahat, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Ayan, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. If you are wondering bakit naka-shades tayo ngayon, kasi we are not feeling well medyo
yung allergy ko ha, may allergy at kasi ako, nangangati yung ilong ko, mata ko, so I have to wear I have to wear shades para naman hindi masyadong halata yung ating allergies, di ba? Pero ganun pa man, patuloy tayo sa ating mga talakayan, no? Una nating pag-usapan, ito nga itong patungkol dito kay Senator Amy Marcos, na usap-usapan nga itong si Senator Amy Marcos na siya yung pinakamalaking nagastang pera patungkol po dito sa mga campaign ads at mga radio ads, TV ads, ganon ha. So if you have to imagine na ganyan pala ang mga politicians, no, na gagasta sila ng mga malaking pera para lamang po na manalo sila sa eleksyon. Di ba? Ang tanong, magkano lang ba ang sahod ng isang senador? Di ba? Yan ang malaking tanong Magkano ang sahod ng isang senador? Hindi naman bilyones, di ba? Pero bakit gagasta sila ng 1 bilyon? Kung totoo man ito, kayo na ang mag-decide, Kayo na ang mag-decide. Heto po, panoorin natin itong sinabi po ni Senator Amy Marcos. Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang lumabas sa isang ulat na umabot na sa 1 billion pesos ang nagastos niya para sa campaign advertisements. Ayon sa senadora na re-electionist ngayong taon, wala siyang ganyan kalaking pera at kung meron wala naman palang ganyang kalaking pera. So dinideny po ni Senator Amy Marcos dinideny niya. Mas pipiliin raw niya na gumastos para sa mga programang makakatulong sa mamamayan. Base sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, si Senator Amy ang isa sa mga may pinakamalaking nagastos para sa TV at radio ads. Ako, hindi naman ako magtataka kay Senator Amy Marcos kasi po, alam naman natin ang mga Marcoses. Dati pa yan, di ba? Sa panahon po ng kanyang nanay at tatay, no? Si Marcos Sr., mayaman na po ang mga Marcoses. So, alam natin ng mga Marcoses rin, yung laro nila sa politika talaga. So, alam nila kung sila ba ay gagasta ng pera. Maraming beses na nanalo yung kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Ika nga, Bongbong Marcos has mastered the art of winning. Manggagamit lang. Oy, Amy Marcos, huwag ka nang gumasta ng advice ko sa iyo, huwag ka nang gumasta ng ganun kalaki. Pwede ka lang manggamit ng iba para manalo ka, di ba? Kung ano yung ginawa mo dati ni VP Sara, gawin mo ulit. Gawin mo ulit. Di ba? Mula January to September 2024. Gusto ko yan kung may ganyang klase akong pera. Binili ko na lang ng bigas at saka Nutriban para ihatag sa tanan. I'd rather spend it for that. No, that's not true at all. So, I wish... ito namang News 5, saan ba kayo? Saan kayo nakakalap ng impormasyon na siya yung pinakamalaking nagasta? Nakichismis lang siguro kayo nakachismis lang siguro sila. to prove and show that, in fact, we don't spend that kind of money. Okay. So, dinay po ni Senator Amy Marcos. Ako sa totoo lang, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos ay mananalo dito sa election 2025, no? Sa tingin ko naman, si Senator Amy Marcos, hindi naman siya in-endorse ni Tatay Digong, di ba? And at the same time, hanggang ingay lang siya, sa totoo lang. Ito totohanang Senator Amy Marcos prangkahan lang po tayo, real talk lang po tayo wala kang ingay lang po ang nagawa mo. Kasi maraming beses kinontra mo ang administrasyong Marcos. Pero wala kang ginawa. Totoo, wala kang ginawa. Na dapat may gawin ka na mag-i-impact yan. Example lang ano ba yung latest na issue ngayon? Ito, patungkol sa BICAM report na ito na maraming mga blank items. Maraming humahaga sa iyo na
yan, pumipirma nga hindi nga pumipirma itong si Senator Amy sa BICAM report na yan. O sige, hindi ka pumipirma kasi may mga blank items, ganun. Pero intindihin mo, ikaw yung kapatid ng presidente ng Pilipinas. Pero wala kang nagawa dyan bilang isang senador. 'Di ba? Ang frontage mo parang kumakampi ka sa mga Duterte, 'di ba? Oh. Pero wala kang ginagawa rin na ipagtanggol si VP Sara. Parang wala lang, decoration ka lang. 'Yun ang sa akin, ha. Pasensya na, ha. 'Yun ang sa tingin ko na masasabi ko na useless. Useless ka talaga. Oh. So, para sa akin, wag kang gagasta ng ganun kalaking pera sa ngayong eleksyon kasi po malabo kang manalo ngayon. Oh. Totoo yan. Malabo talagang manalo si Senator Amy ngayon. Oh. Okay, so punta tayo sa next nating pag-usapan. Eto, ayan, no. You are not the chair. Sabi ni VP Sara, di ba? Naalala na yung nandun si VP Sara sa hearing ng Tuwadcom, di ba? Kinausap niya doon si Barbers. Bida-bida naman itong si Dan Fernandez, lumapit kay VP Sara. Ginano ni VP Sara, wait, you are not the chair. I'm not talking to you. Hi, Dan Fernandez. Ito na nga, pakinggan kahapon na yung ating vlog, pinakita natin yung si Attorney Topacio na nagsalita na nga itong si Attorney Topacio patungkol dito sa kanilang isinampa laban dito kay Dan Fernandez ng ethics complaint. Okay? So, ngayon, rumesback na itong si Dan Fernandez. Ito na po yung sagot niya. Okay? Pakinggan natin, ha. Sobrang haba ang kanyang sagot. Sobrang haba. Hayaan na lang natin ang committee sa desisyong ito. Ito. Panuhin natin. Ay, nako. So will file an ethics complaint against you for conduct unbecoming and violations daw po sa rights ng witnesses si Cassie Ong and yung mga improper remarks niyo po against Attorney Topacio. Your comment? Well, karapatan po niya yan. Pagbigyan po natin at ihir naman po dito sa Kongreso yan. So, karapatan raw ni Topacio, no? Na kung ano mang gagawin ni Topacio, nagko-complain, karapatan yan. Di ba? Alam mo, Dan Fernandez, no? Bakit sa lahat ikaw yung sinampahan? Hindi sinampahan si Barbers. Hindi sinampahan si Paduano. Hindi hindi rin sinampahan si Abante. Ikaw talaga. Kaya nga, yan ang aking yan ang aking maipayo sa iyo, ha. Walang personalan dito, sino man ito, si Dan Fernandez. Nakikita kasi namin, sir, na medyo baka hindi mo lang namalayan ba na umiepal ka na, sir. Umiepal ka na konti. Yung mga ginagawa mo doon sa Tuwadcom, kung sa tingin mo maganda ka ng tingnan sa mata ng taong bayan, nagkakamali po kayo. Totoo lang. Totoo yan. Kasi marami sila dyan, di ba? Barbers, Abante, Paduano, si Akop. Nandyan pa si Akop, ha? Pero wala. Wala naman sila, hindi naman sila kinomplain. Si Dan Fernandez lang. Ang sa akin lang, is bawas-bawasan konti ang ating kaipalan, sir. Bawas-bawasan konti lang, konti. Ito pa yung napapansin ng taong bayan patungkol sa iyo, Dan Fernandez. Yung nagpapakita ka ng kaipalan sa social media, yung paliliguan mo yung mga constituents mo. 'Di ba? Paliliguan niya. Meron pa, marami pa yan. Marami pa yan. May mga pinost siya eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, na-break niya yung record ni Mar Rojas.
Ay, nako. Ano lang, kung nandun na tayo sa tuwad ko, Dan Fernandez. O ngayon naman, di ba? O kung ating mapapansin, ngayon naman ay siguro next week, mga vloggers naman ang kanilang imbitahan, no? Sa papalaganap ng fake news. Tayo dyan, ako sang-ayon ako dyan, ha? Na talagang magkaroon ng batas patungkol dyan sa fake news na yan. Kasi po, mahirap yung mabiktima ka ng fake news. Di ba? Tayo naman dito, ever since sa Don Mar TV, hindi tayo nagpi-fake news. Kasi po, lahat ng mga ibinalita natin dito sa Don Mar TV, reaction lamang po sa mga ibinalita ng mainstream media. Nagre-react po tayo in behalf of the taong bayan. So, wala talaga. Hindi mo fake news yung aking reaction. Reaction ko nga yan eh. 'Di ba? Alangan naman sabihin mo, fake news yung reaction mo, Don Mar. Hindi ko na reaction yan. Kaya nga sabi ko, it's my opinion, 'di ba? Hayaan mo ako sa aking opinion. Hindi yan fake news. Kung kasasabihin mo na fake news ka, anong fake news? Opinion ko yan. 'Di ba? Yung fake news, yung mga trolls, 'di ba? Yung trolls kasi ano yan gumagawa sila ng maraming account. Sa isang tao, gagawa sila ng maraming account. Kapag biktima yung aking Facebook page ng mga trolls, marami doon every time na magpo-post ako, ayan, atakihin yung mga comment. Wala na yan. Matanda na yung Duterte mo. Ganun yung mga trolls, di ba? Impeach VP Sara now. Ganun. Dami doon. Lahat ng mga explanation doon, ha? Pero yung pinost ko, mga yung mga nagawa ni former President Duterte, pero yung mga nagko-comment, far out yung mga comment, di ba? Sabi ko sa sarili, tingnan ko yung mga account nito. Lahat naman ng nagko-comment doon ng masama, wala namang mukha. Ano ba, robot ba ito? Sabi ko, ito yung mga trolls, no? Yan ang mga trolls. Yung mga vloggers, Dan Fernandez, hindi po kami trolls. Kasi nagpapakita po kami ng mukha. 'Di ba? Yan ang mukha ko. Nagpapakita kami ng mukha. Real and genuine kami na tao na nagko-comment sa sarili naming opinion. Whether you like it or not sa aming opinion, yun ang nakikita namin. Yan ang nakikita namin. Na ikaw po ay si Attorney Google. Di ba? Pero kayo, sir, pinaninindigan nyo na. Like, kasi bakit kaya kayo lang yung ipapile ng complaint, may iba rin naman. Kaya nga bakit si Dan Fernandez lang ang pinagtripan ni Topacio? Topacio! Alam niyo naman si Topacio, attorney, attorney Topacio, ito si Attorney Topacio, magaling pa naman itong abogado. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, good luck, Dan Fernandez. Good luck. Ito pa, documented hindi ko pa naman nababasa yung complaint. Ayaw niya magkomento patungkol doon kay ethics complaint kay Topacio. Memory lang na binigyan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema dyan. Iharapin natin, di ba? But you stand by your, wala kang ginawang violations or anything. Kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Di ba? Thank you, ko. Okay? So, ako ito yung aking na-observe. Napansin ko wala siyang comment patungkol sa ethics complaint ni Topacio. Which is safe free naman ang kanyang ginawa. Pangalawa, alam niya, nakikita ko this is my own opinion. Alam ni Dan Fernandez na posibleng may nilabag rin siya. Okay? So hindi pa siya makapagsalita kasi alam niya kung gaano ka galing itong si Topacio. And yung statement ni Topacio,
very detailed. Detailed. Pinaalam ni Topacio bakit sinampahan nila ng ganito, o ano yung nilabag, o ganon. Talagang language of a lawyer. So, wala siyang comment kasi i-google mo na. Wala siyang comment, di ba? Kasi hindi niya pwedeng i-google dyan, ambush interview yan. Magdala-dala siya ng tab. Teka. Tatanong yung reporter. Anong masasabi mo? Congressman Dan Fernandez, ano ang masasabi mo na sinampahan ka na yung ethics complaint, bla 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 bla. Ito yung na-violate mo, bla bla bla. Teka muna ha, wait muna kayo. I-google ko muna ha. I-google. So, ikot mo na ang bibig niya. Ay, alam ko, pagdating niya sa bahay, nag-google na yun. Ito pala yung aking nalabag na batas. Kaya sa taas, haharapin natin ito. Ganon. Example lang yun, ha? Ang masasabi ko lang sa'yo, Dan Fernandez, good luck. Good luck. Good luck, sir. Good luck. Okay? So, at least naman matauhan kayo konti sa mga ginagawa nyo dyan sa, tuwadcom ba. Hindi sa lahat ng bagay ay kayo yung may kapangyarihan. Di ba? Alam niyo rin naman na medyo parang lumampas tayo sa, contempt! Contempt yan, contempt! Walang, si Paduano, contempt ka agad, contempt! Nagsisinungaling ka. Contempt. Yung hindi ko maintindihan sa sa mga tuwad ko ba? Nag-i-invite sila ng resource person para itong mga resource person na ito tutulungan sila para gumawa ng batas, no? Hearing nga in aid of legislation. Tutulungan sila nitong mga resource person. Pero kung mapapansin nyo, pinagbibintangan nila na nagsisinungaling ka, contempt ka. Imagine that one. Kayo nga, dapat nga kayo magpapasalamat na merong mga resource person na bibisitahin kayo dyan sa House of Representatives para tulungan kayo. Ang trabaho po ninyo ay gumawa ng batas. Ang trabaho po ninyo ay tanungin itong mga resource person para makakuha kayo ng mga impormasyon na anong dapat nyong gawin para mapa-improve natin ang batas ng Pilipinas. Pero ang ginawa nyo, inakusahan yung sinungaling. Bakit? Ako, hindi naman kayo husgado. Hindi naman kayo mga piskal na kayo ang makapagsabi na nagsisinungaling ang resource person. Yan lang ang akin, ha? Hindi naman kayo mga abogado. Hindi naman kayo mga judge. Pero grabe, mas mas matalino pa sila sa mga piskal at mga abogado, ha? Kasi alam nila kung nagsisinungaling o hindi nagsisinungaling ang isang resource person. Ay, nako. Ito pa. Panoorin natin itong si Stella Kimbo. Noon umiiwas sa media. Ngayon, may answer na siya. So, Stella Kimbo, ano yung gimmick mo, ha? Yung gimmick mo na paiwas-iwas ka pa. I think si Joseph Morong daw yung hindi ko lang, I'm not so sure, ha, kung si Joseph Morong ba yung merong babae na talagang tinakbuhan. Stella Kimbo, anong masasabi niyo sa blank documents? Yung blank documents. Si Stella Kimbo, takbo si Stella Kimbo. Tayo na. Nagmamadali tayo. Natatai ako. Actually, hindi ko alam kung bakit nagmamadali si Stella Kimbo. Talagang iniwasan niya yung media eh. Natatai ako. Wala. Busy kami. No answer. Bang! Wala. Busy si Stella Kimbo. Ganon yung mga PA niya. So, hindi siya nakapagtanong. So, anong point?
anong point sa pag-iwas-iwas mo doon sa mga media? At the end of the day, aaminin mo rin pala na may blank item sa BICAM report. Useless. Ay, nako. Baka kinoach pa siya ng mga ano niya, secretary. Hindi natin alam, hindi natin alam. Ito panoorin nyo. Ito. Si Stella Kimbo. Hello. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM So inamin niya na may mga blanco. Pati utak namin blanco na rin. report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget. Hindi yan. Kahit raw may blanco, tukoy na. Ang tanong, Stella Kimbo, hindi kami nagrereklamo ang taong bayan patungkol yan sa GAA. Ha? Ang sa amin, sa taong bayan, kasi may nakitang blank document, ang ilan ng mga kongresista. Ang tanong, ito yung tanong sino ang nag-fill in the blanks? Sino? Yun lang naman di ba? Kung yung nag-fill in the blanks, tama ba yung numbers na kanyang na-fill in? Kung tama ba yung bilyones na dinagdagan? Yun lang ang aming gustong malaman. Bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Andal. Totoong may mga blanco sa BICAM report na Totoong may blanco sa BICAM report. Good job, GMA! Good job. Talagang ine-emphasize ng GMA. 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. Bakit ka pa tumakbo? Aaminin mo pala. Di ba? Kung balikan natin yung sitwasyon na tinakbuhan siya ng sinugod siya ng mga reporters doon. Dapat sinabi mo, oo, may blanco. Dali na kami Okay na ba? May blanco. Kumanon ka na lang para madali. Umiwas ka pa di nababash ka tuloy sa media. May blanco. Totoo. Bye. Ganun lang. Bakit pa iiwas? But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff na Sana yung mga reporters na lumapit sa hinampas mo ng Louis Vuitton na bag. Alis ni. Nagmamadali kami. Dapat Louis Vuitton yung yung hinampas mo ng bag na Louis Vuitton. Kung ako yung reporter, magpahampas talaga ako ng bag na worth million. Million ba yung Louis Vuitton? May mga million ba? Hindi ko lang alam Tapos sabay sabi, uy, nagmamadali kami. Yung relo, ang sobrang mahal. Flex ko lang yung mga mamahalin kong gamit. Stella Kimbo, hello. Both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Ayon yan sa bersyon ni Kimbo. Di ba? Hayaan natin yung bersyon ni Kimbo. Tukoy na raw. Kimbo, wala kaming problema kung tukoy na yan. Ang sa amin lang, sino ang nag-fill in the blanks? Di ba? Yan ang ating tanungin at magkano ang fill in the blanks doon? Pera yun
Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical So meron parang corrections. Meron palang corrections. staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. So, ibig sabihin niya, kahit may mga nakita raw doon na mga blank documents, parang ganito po ang aking pagkaintindi ha. Kahit merong mga ilang mga kongresista at mga senador na nakikita nilang may blank items doon sa BICAM report, tukoy na raw kung ano yung nilagay. Okay? Sa amin lang, hindi po pwede na ang makikita doon sa final BICAM report, may mga blank items. Hindi po pwede yan. Tapos pirmado pa ng mga mga kongresista, mga BICAM members. Hindi po pwede yan. Because it will draw a lot of issues. It will draw a lot of malice. Kahit sabihin nyo pa, tukoy na ito, nalagyan na ito doon sa kung bago dyan, mapirmahan dyan sa gaan ni Bongbong Marcos. Di ba? Hindi pa rin acceptable. Para sa akin, palusot pa rin. Yun ang aking opinion, ha? Kasi, bakit, pinapasahan nyo ng BICAM report ang mga members of the House at dito sa Senado na pirmado, nakikita doon ang mga blank. Dapat nga, yung mga ipinasa ninyo na mga copies para dito sa mga kongreso at sa mga senado, dapat walang blanco doon. Kasi doon, pagbabasihan ng mga members of the House at sa Senate, na transparent kayong lahat. Na makikita nyo ang numbers, yung bilyones na pera na nailagay doon. Di ba? What's your point? Hindi ko maiintindihan bakit ang ipinasa ninyong mga blank items. What is your point? Yan lang ang aking Anong punto? May itinatago kayo? Nagtatanong hindi nyo gustong ipaalam sa mga ilang members? Kaya may blanco? Di ba? Doon lang na doon lang na argumento. Wala na, patay na sila doon. What's your point? Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga Nandiyan naman yung typographical error raw. Hindi yan acceptable Dapat, pag printa ng copies na yan, dapat makita mo doon, may blanco, dapat ulitin natin ito. Ganun kaagad. Iniiwasan nga natin na merong issue. Ngayon, na natuklasan ni Ungab. Dati na pala itong natuklasan ni VP Sara noong 2024. Diba? Nagbablog tayo dyan kahapon. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay imagine that one. There are some typographical error. Ang tanong, bakit kayo pumirma dyan? Alam nyo merong typographical error Dapat kung merong typographical error, you must be conscious about it. Kasi po billions of, we are not talking here of billions. Billions po ito. Typographical error? Hinahayaan nyo lang, tapos pipirma pa kayo? So, kaya pala nalulugi ang bayan natin kasi hinayaan niya itong mga ganitong bagay? That is not acceptable sa mata ng taong bayan. Typographical error? Ganun lang? Yes. I-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil Yes. lang po siya error, siya Yes. mistakes. And there is another In my own opinion,
Sa tingin ko, kasi si Kimbo, sumagot na siya, di ba? Dati umiwas. Ito, pinag-isipan niya ang kanyang sagot. So, duda ako rito nagdududa lang na ang itong mga sagot niya, palusot ito. Duda lang, may opinion, Pwede akong magkamali, pwede akong tama, pero sa nakikita ko, parang palusot lang. Nagpapalusot siya. Omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Whatever you say, maligal man yan o illegal, hindi po acceptable sa mata ng taong bayan. Yun lang po. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. Kahit anong sabihin ni Kimbo dito, hindi, para sa akin, I'm not satisfied with the answer. Matatawa kayo pero totoo yan, I'm not satisfied sa kanyang sagot. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2020. Diyan naman tayo sa politika Politika raw. Nagtatanong nga sila ni Duterte, bakit may blanco? Politika? Pera yan namin Hindi yan magiging politika kasi taong bayan po ang nagrereklamo. Hindi po. Siyempre, we have the right. Si Duterte ngayon is part of the taong bayan. Hindi naman siya nagtatrabaho sa gobyerno ngayon. Di ba? Hindi naman, sa totoo lang, si Duterte hindi naman tatakbong presidente. Hindi naman siya tatakbong congressman. Hindi naman siya tatakbong senador. Mayor lang po si Duterte. So, hindi po ito pamumulitika. Bakit ikaw, Stella Kimbo, tatakbo ka ba ng mayor ng Davao? Hindi, di ba? So, hindi po ito politika. Di ba? 25 budget. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa... Kung sila ang sasabihin, kung sila ang pasasagutin, walang blanco. Pero, nagtatanong kami, sino ang nag-fill in the blanks? Sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Hindi ba si Martin Romualdez ang nag-fill in the blanks? Andal nakatutok, 24. Yun lang ang akin Sino ang nag-fill in the blanks? So, ito yung kabuuhang sagot ni Stella Kimbo. Kung hindi kayo satisfied doon. So lahat naman po ng gusto ko na pong ipaliwanag ay nakasulat na po sa aking in fact, it's just Sampalin mo yung bag, Kimbo, yung mga lumalapit. Ganun mo yung Louis Vuitton mo. of the previous statements by Executive Secretary, by Secretary Mina, kakantaman ng DBM, by our Senate President and the President himself. So basically, ang sinasabi naman natin is wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Dahil po, Siyempre, kung kayong tanungin, legal talaga. Pero kami, taong bayan, sino ang nag-fill in the blanks? ating sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto. But we do acknowledge po, ma'am, that there are blanks nga po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorized naman po
ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. And it's not acceptable to us. Ha? Dahil hindi ba doon ay because the enrolled bill is available. O, kung merong mga typographical errors, grabe naman, di ba? Parang iniismo lang nila itong mga budget ng Pilipinas. Di ba? Pera ito ng taong bayan eh. Yung mga typographical errors, we must be sensitive about it. Kasi konting kamalian yan, wala, lugi ka ng 1 billion. Di ba? Totoo? Kung merong, yung typographical errors na yan, delikado yan. Instead na 78 billion, nagiging 87 billion. Example lang ba? So, hindi maganda, Kimbo. Not acceptable. Not acceptable talaga. Sa archives na po. So computation lang kumbaga po, yung sinasabi yung numbers kaya wala doon. Kasi technically sa omnibus motion po, hindi allowed yung paglagay ng numbers kumbaga. Dahil Yes. blanco siya, hindi siya error, hindi siya Yes. mistakes, di ba? And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Ang last since when po itong practice na ito? Suprema, ano po masasabi ko? Ay, salita na po dyan si Senate President. Which is, Sinabi naman niya na ang batas lang po ang nadadala sa Supreme Court. But malaya naman po ang bawat Pilipino. Since when pa po itong practice na nag-ratify po tayo ng BICAM report na may mga blanco po sa budget? Since when? Which Congress pa po nag-start? Itong omnibus provision ay lagi pong nandyan. Ito pong allowing our technical staff or being given the authority to make necessary corrections. Lagi pong nandyan yan, taon-taon. Alam nyo, sa totoo lang, no? Alam mo, sa totoo lang, kawawa ang bayan nating Pilipinas. Bakit ko ba yan nasabi? Medyo, kung itong mga government officials na ito, na humahandle dito sa budget ng Pilipinas, sa tingin ko, this is the worst government official ever. Kawawa tayo talaga. Na meron tayong mga government officials na ganito. Na hindi sila masyadong particular sa mga typographical errors. Hindi sila masyadong particular dyan sa mga isyong ganyan. Yung pera yan ng taong bayan eh. Dito po nakasalalay yung pera nating lahat. 'Di ba? So hindi ko maiintindihan bakit wala lang sa kanila itong mga ganitong bagay. Wala lang sa kanila. 'Di ba? Kaya kawawa kapag si Martin Romualdez ang magiging presidente ng Pilipinas. Good luck sa ating lahat. Good luck, Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. Okay, guys, ha? Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, ha? Mag-comment at usap-usap tayo sa comment section. And don't forget to like and share the video para, guys, kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe na po sa Donmar TV para updated kayo sa mga balita. And also, meron tayong pangalawang channel, ha? Yung Donmar TV Balitang Totoo. Donmar TV Balitang Totoo. Pangalawang channel, nag-a-upload po tayo doon ng mga videos
na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon, mga moderators ko sa Donmar TV. Hindi pa ako nakapag-live ha. At sa mga audience ha. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.